Pinahaba pa ng 3 araw ang all-out offensive ng militar laban sa BIFF o ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Sa kabuuan, umabot na raw sa 73 na kasapi ng BIF ang napatay sa opensiba. Kabilang ang isa sa mga bodyguard di mano ng teroristang si Abdul Basit Usman. 4 na sundalo naman ang nasawi sa bakbakan. Live mula sa Awang sa Maguindanao, may report si June Veneracion. June? Jessica, nung Sabado at Linggo nangyari ang pinakamatinding bakbakan sa all-out military offensive nga dito sa ilang bayan ng Maguindanao, at kabilang sa mga napabakbak ay ang mga miyembro ng Philippine Marines. Ang kanilang operasyon ay nakunan pa ng aktual na video, at ang video na yan ay nakuha ng GMA News. Papasikat pa lang ang araw kahapon nang simula ng 6th Marine Battalion ang clearing operation sa liblib na lugar sa Sharif Aguac, Maguindanao. Pero napapahinto ang tropa dahil sa putok na galing daw sa kuta ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. South direction. Yan makalis, tatrap ka dyan, tatrap ka dyan! Yan makalis dyan! Yan makalis, tatrap ka dyan! Hinanap nila kung saan nang gagaling ang mga putok. Yabayan na yan? Tamaan niyo wala? Pagkatapos, nagpakawala na ng M203 grenade. Sir, ito. Yung Tango Papa kagabi. Save niyo yung bala niyo, baka mabusa kayo ng bala ha. At dahan-dahang nilapitan ang pwesto ng mga kalaban. Ang sumunod, putok na ng mga machine gun. Patay na. Tanay! Hey! Dito drop ka ba? Baka may kalaban nun ba? Papuntay mo nga dito. Bayo na? Bayo na. Adjust mo muna. Adjustin mo muna. Op. Lapit na yan. Ay ka! Wala lang! Saglit lang. Patay na. Sumabog! Sa may kanal, 2 lalaki ang nakitang nakabulagta. May mga hawak na baril at napapaluputan ng bala. Mga miyembro raw sila ng BIFF. Ibinalot ang mga katawan at dinala sa bayan. Sabi ng Marines, meron pang halos 20 katawan ng BIFF ang naiwan sa lugar. Pero hindi pa nakukuha ang kanilang mga katawan. Ngayong umaga, meron tayong konting skirmishes na encounter with the group. About 10 na may pilit pumasok, which we assess na meron talagang naiwan doon sa loob. Naiwan na? BIFF na casualties. Inaalam ngayon ng militar kung ang isa sa mga nasawi ay pinsan ni Commander Umbracato na leader ng breakaway group ng MILF na kalaunay naging leader ng BIFF. May 2 pang katawan ng BIFF ang nakuha naman ng 8th Marine Battalion kahapon. Ang isa, nakasuot pa ng uniforme ng Special Action Force. Kaya paniwala ng militar, kabilang ito sa mga nakaengkwentro ng SAF 44 sa kalapit na bayan ng Mama Sapano. Kinuha na ng mga kamag-anak ang kanilang katawan. Sabi ng isa, hindi BIFF ang kanyang napatay na pinsan. Na-recover din mula sa mga pinaniniwalaang BIFF ang mga machine gun, iba't ibang klase ng baril at mga two-way radio. Pero may isang katawan ang nakatawag pansin ng militar. May pagkakahawig daw kasi ito sa isang Singaporean terrorist na si Muhammad Ali alias Muawiyah na nagsagawa rin daw ng explosives training sa Mindanao. Si Muawiyah ay nakapag-asawa na raw ng Pilipina at tumira sa Mama Sapano.
Meron tayong tinitignan na possibility anggulo na yung isa doon ay foreign looking individual at ito ay dadaan sa tamang proseso. Merong similarity doon sa hinahanap natin sa one of the Singaporean national na isa rin sa high value target na meron ding patong sa ulo. Sa patuloy na operasyon laban sa BIFF, 4 na sundalo na ang nasawi. Kasama ang isang kapitan mula sa Philippine Army na nakilalang si Gromel Auman mula sa 6th South Ranger Company. Pero hanggang ngayon, ang maila pa rin ay si Basit Usman. Pero magpapatuloy daw ang operasyon ng AFP para mahuli ang terorista, 10 na mga kumakalong sa kanya. Jessica, pinipilit at sinisikap naman daw ng militar na matapos itong kanilang all-out offensive dahil alam nila na habang tumatagal yung kanilang operasyon, ay tumatagal din ang pagdurusa ng mga residenteng naapektuhan ng bakbakan. Jessica. Jun, tanong ko sa'yo, sa inyong mga nagko-cover niyang all-out offensive ng militar dyan sa Maguindanao, can you readily grasp yung situation, yung perspective ng kung sino ang abante, sino ang lamang, paano ang ginagawang strategy? More or less, can you make sense of the situation dyan sa ground? Kung sino yung dihado at sino yung llamado, Jessica, ay kung pagbabasihan lang naman yung mga numero, ay mukhang lamang na lamang yung militar, 70 plus. At least yung sinasabi nilang casualty count ng BIFF. Samantalang ang militar naman ay nung Sabado, nag-incur sila ng 4 na fatalities. At kabilang nga dyan yung isang captain mula sa Scout Rangers. Pero itong mga numero na ito, Jessica, siguro itabi na rin siguro natin dahil ang talagang talo rito, yung mga libu-libong residente na naninirahan sa mga gilid ng kalye, sa mga ilalim ng puno, dahil hindi sila makabalik sa kanilang tahanan dahil ongoing yung military operation dun sa box na yon. At ang sinasabi naman ng gobyerno, ito ay ginagawa din naman nila para din sa mga residente para magkaroon ng katahimikan yung mga residente na nasa loob ng military box na yan, Jessica. Pero more or less ba you can parang makikita ninyo na may pinatutunguhan itong offensive na ito ng militar? Can you get that sense on the ground, June? Yun nga yung isa sa tinatanong natin, Jessica, dahil kung bibilangin natin, nagsimula itong mga Friday last week. So mahigit isang linggo nang nagpapatuloy itong opensiba na ito ng militar. At kung mapipicture natin, sa ordinaryong tingin, box lang yan. Bakit hanggang ngayon, hindi pa nila nakukuha yung primary target nila or at least yung core group ng BIFF. Pero kailangan din natin intindihin na ito'y napakalaking box. Mga 10 by 10 kilometers daw ito. So maski pa paano, hindi mo pwede itong kagaya ng mga ordinaryong area sa Maynila na pwede mong suyurin. So makikita mo sa video yung mga difficulties dyan. Although flat yung terrain, ang daming pwedeng pagtaguan. At ang sinasabi rin na hindi rin pwedeng maliitin yung kakayahan ng BIFF sa bakbakan na ito dahil ang sinasabi nila many times sa operation na ito ay nakita na nila itong si Basit Usman na kanilang primary target nga, itong high value target na ito, pero nakakatakas pa rin. Pero confident naman sila na darating din ng araw, makukuha na yan si Basit Usman. So abangan na lang natin, Jessica. Pero dun sa sinasabi ng military na box, itong 10 kilometer by 10 kilometer na area kung saan nagsasagawa ng operasyon ang militar ngayon, Marines and Army, sigurado bang hindi makakalusot na dito si Basit Usman na June? Kasi parang nung first days nitong offensive, parang putok lang sila ng putok ng kanyon. Tapos nakita naman natin, nag-progress into meron ng ground operations. Yung talaga yung mga sundalo na nag-forward na dun sa suspected areas ng BIFF. Foot operations na. Kumbaga, and then may nakita na tayo today na casualties. Pero sabi mo nga, malawak yung area. Anong kasiguruhan na makukorner nila itong si Basit Usman at hindi makakatakas? 100% na guarantee, Jessica, wala makapagsabi dyan dahil napakalawak na nitong lugar, napaka-porous. At itong mga hinahabol nila, basically, lumaki na dyan sa area na yan. So, every nook and cranny, ika nga nitong area na ito, pwede nilang, alam nila, kahit sinasabi nga dito, kahit nakapikit yung mga yan, dahil lumaki na dito yan, alam nila yung pasikot-sikot. So, walang 100% garantiya na hindi makakalabas si Basit Usman
sa box na yan. Pero just the same, as per yung kanilang intelligence information na nakukuha nila, Jessica, andyan pa, may mga sighting pa sila na nandyan nga sa loob itong si Basit Usman. And by the way, ino-offer na rin ng military ito. I don't know kung sabihin mong PSYOPS ito o PSYWAR, pero dun sa mga BIFF daw, kung gusto nyo, sumuko na daw kayo. Yan yung sinasabi ng military. Pero then again, sino ba naman susuko sa mga ganitong klaseng labanan? Dahil alam din naman natin kung ano ang fighting capability at spirit nitong mga binabangga nitong militar. Pero talagang hanggang hindi daw nila nare-reduce yung BIFF sa isang napaka-minimal na grupo, magpapatuloy daw itong kanilang operasyon. Kung makakatakas si Basit Usman, hindi rin natin masabi yan, Jessica. Liwanagin lang natin, June, yung pinagmulan nitong video na laman ng iyong report, kung saan ang galing ito. Itong video na ito, Jessica, although ang gusto talaga ng source natin na nagbigay nito or ating niligawan sa linggo ng mga media, makuha itong video na ito, ayaw niya talagang unang mapabanggit. Ino-offer nga natin na ilagay natin na courtesy dun sa ibabaw ng ating video na yan kung kaninong unit nanggaling, pero tumatanggi sila. Ang gusto lang nila sabihin, mabanggit lang yung kanilang tropang nagbigay at ang gumawa at ang nag-document nitong kanilang operation na ito. Although kasi pag pinanood mo, napaka-professional ng quality. So maski pa paano, yung technology na hawak nitong mga nagvi-video sa mga tropa na ito, sa mga Marines, ay talagang apakaganda na rin ng gamit. Kaya mapagkakamala mo, parang kuha rin ng isang broadcast entity. Pero hindi yan. Hindi po yan kuha ng GMA News. Yan po ibinigay lamang sa amin through different sources na kailangan naming humingi ng approval from one officer to the next hanggang magkaroon na ng approval sa mas mataas na opisyal at sinabing go na, pwede na natin gamitin ang video na yan na inyong nakikita sa mga sandaling ito, Jessica. Natanong ko yan kasi ang media ba pinapayagan na sumama sa mga operations na yan? Kasi kung matatandaan nyo po, sa ibang bansa, na-imbento na yung salitang embed, no? Yung mga journalist pinapayagan mag-embed sa mga tropa na kasali sa mga gyera. Ito, hindi ito embed video, June. Sourced video ito. Ay, hindi po, Ma'am Jess. Bigay po ng isang source yan, isang unit na talagang nag-take part dyan sa operation na yan. As far as embedding is concerned, dati pinapayagan yan. Pero ngayon, sa sitwasyon na ito dito, sa Maguindanao, napaka-strict ng kanilang mga ground commanders. In fact, pag dumarating na sa punto na medyo delikado na, yung mga nagko-cover na media, dahil meron din tayong mga kasama rito nang galing sa Maynila, talagang sinasaway na at hindi na pinapayagang lumapit doon sa area of operation. At nakikiusap rin naman sila sa atin na kung pwede, for our own sake, wag na rin tayong dumikit sa mga ganyang bakbakan dahil hindi natin pwedeng masabi, hindi natin pwedeng malaman kung ano yung mga posibleng mangyari sa mga ganitong sitwasyon. Although, itong sitwasyon ngayon sa Maguindanao, kung ikukumpara natin doon sa mga ibang coverages na napuntahan natin, mas malalaking grupo yung mga nakakabangga nila. Pero ganun pa man, just to be safe, umiwas-iwas na lang daw kami. Jessica. Maraming salamat sa inyo at ingat kayo dyan. June Veneracion, reporting from Maguindanao.